masaya ko. Kasi kanina, hindi ako nakapagpasalamat sa inyong lahat. Actually, I praise the Lord and nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil imagine, every year, maganda yung binibigay sa akin na privilege para maganap yung birthday ko. So ngayon, masaya ako kasi nandito kayong lahat. At nasa New Zealand ako, syempre. At nagpapasalamat ako sa inyo. At saka lalo-lalo na sa mga kapatid ko, kay Toto, kay Jack, kay Diego, sa mga pamangkin ko. Kasi magmula nung nag-Saudi ako, hindi ko na sila nakakasamang mag-celebrate ng birthday ko. So ngayon lang. Kaya salamat sa kanila kasi talagang nag-abala sila para sa ate. So, ang tukso, ayaw niya mabuksan. Nag-update pa talaga. Ganyan daw talaga si Satan umatake. So, ayun, kaya nga kasi ang sabi nga, yung taon, yung binibigay sa atin ng Panginoon ay yung karagdagan kahit 54 years old na ako, hindi ko kinahihiya yung edad natin. Huwag natin kahiyayin. Kasi yung galat. Thank you. Sige, may barbecue ka mamaya. Pero hindi, totoo yan. Kasi, lagi ko sinasabi na dapat din natin ikahiya kasi yung iba nga hindi umaabot ng age na 50, di ba? Oh, di ba? Oh, teka lang, hindi ako mananakot, ha? So, ganun. Kaya, sobrang papasalamat ko sa Panginoon at yung privilege, sabi ko nga, siguro, ilang beses nyo man naririnig na kada na lang pupunta kayo na kunyari may birthday, ganyan, may mga nagsishare, baka nananawa na kayo na makarinig ng salita ng Diyos kapag may birthday ng Christian. Pero it is, kumbaga, obligasyon namin yon na ihayag ang salita ng Diyos. At dahil, hindi yun siguro, kundi sigurado yun dahil mahal kayo ng Diyos. Kahit sabihin na paulit-ulit, bakit nagpunta ako kay ganito, ganyan? Parang sa isang taong 3 beses ko yata narinig yun. Hindi yun aksidente, kundi gusto ng Panginoon yan para sa inyo, na marinig nyo yun. Kasi billions o trillions of people sa buong mundo, hindi lahat nakakapakinig. Hindi nila alam. Maraming nagkalat dyan, hindi nila alam kung ano yung katotohanan. So, kaya tayo, hindi lang ako yung, kumbaga, hindi lang ako yung mapalad, kundi mapalad din kayo kasi maririnig nyo muli yung salita ng Diyos. Sabi nga, itong birthday ko na to is privilege ko na, chance ko na maihayag sa inyo kasi obligasyon ko yun. At sabi ko nga, nung nagpe-pray ako, hindi ko lang sila, dapat hindi lang kayo mabusog ng pisikal na pagkain. Masarap man yan, pero mas masarap yung salita ng Diyos. Di po ba? Yung uuwi po tayo, na bless tayo. Dahil narinig natin yung salita ng Diyos. Kaya, bago ko po umpisahan yung pag-share ko sa inyo, is sa papasalamat ko sa Panginoon, nais ko siyang awitin. Nakita niyo na may nilagay ako dito. Nais ko muna siyang awitan at kung pwede po, sabayan niyo ko pag-awit sa ating Panginoon. Alam niyo po ba yung kanta niya? Above all? Ano lang naman yan na papakinggan na yan lagi? Hindi? Sige. Awitan muna natin ang Panginoon tapos mag-pray tayo sa kako sasabihin yung sharing ko. Hallelujah. Above all powers, above all kings, above all nature and all created things,
above all wisdom and all the ways of man. You were here before the world began, above all kingdoms, above all thrones, above all wonders the world has ever known, above all wealth and treasures of the earth. There's no way to measure what you're worth. Crucified, laid behind a stone, you live to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall and taught to me above all. Pasalamatan muna natin ang Panginoon, amang makapangyarihan sa langit. Lord, maraming salamat po for this day, Lord, na pinagkaloob niyo po sa amin, lalo na sa buhay ng aking mga kapatid, na dinala niyo po dito, O Lord God. Ikaw lamang po ang tunay na aming tagapagligtas. Ikaw lamang po ang tunay na aming Diyos. At salamat po, Panginoon, nais ko pong idalangin na pagpalain niyo po ang aking mga kapatid na naririto. At ang inyong mga salita, O God, ay aming maipasok sa aming puso, O Lord, sa aming isipan, O Lord God, na naway ang banal na Espiritu ang pumagitna sa amin. Salamat po sa buhay ko na patuloy niyo pong pinagkakaloob. Salamat po. In Jesus Christ mighty name we pray. Amen. So, lahat po ba tayo naniniwala sa Diyos? Amen. So, walang Muslim dito. Lahat tayo naniniwala sa Panginoon. Amen. So, pag naniwala tayo sa Panginoon, naniniwala ba tayo na may Biblia? Lahat ba tayo naniniwala sa Bible? Amen. So, alam ba natin na ang Bible ay salita ng Diyos? At hindi ito basta book. Dahil itong Bible na to ay buhay. Okay? Ang salita, buhay. So, itong mga salita ng Diyos nakakapagpabago din ng buhay ng mga tao. Okay? Sabi nga, ano ang, na-share ko na kay Jane ito dati, ano ang lahat pala ng, may mga words akong sasabihin na lalabas mamaya sa games natin. Kaya makinig. Okay? So, ang ibig sabihin ng Bible, hindi naman kumbaga, yung V-I-B-L-E, Basic Instruction Before Leaving the Earth. So tayo, kinrei tayo ng Diyos, hindi basta maging hayahay lang ang buhay natin dito sa mundo. Gusto niya, meron tayong direct na instruction para mabuhay tayo ng mapayapa, para mabuhay tayo ng ayos. Okay? Kasi, sabi nga, so, sinabi ko, ang ibig sabihin, basic instruction before leaving the earth. Tandaan, kasama niyo sa question na maya. So, sabi ko nga, ang author ng librong ito, ng Bible na to, is the Holy Spirit. Okay? Kaya hindi siya basta-basta libro lamang na, sabi nga, na minsan, syempre, may Bible tayo, andyan lang, minsan, alikabukan na nga, di ba? Dahil hindi binabasa. Pero hindi natin alam na ang laman ng Bibliang yun, ang buhay natin ay nandun. Pag malungkot ka, sino magbibigay sa inyo ng advice na maganda? Si Jack ba? Hindi. Kasi mai-stress kayo. Joke lang. Ibig sabihin, nasa Bible yun. When you open, makikita nyo. Sasabihin ng Panginoon, relax, humble yourself, pray. Nandun yun. Kapag nadidistract ka, andun din ang salita niya. Kapag naliligaw ka, kapag kung saan hindi mo alam, andun yun. Kaya yung Bible, napaka-importante niyan, lalo na sa atin. So, ang isi-share ko sa inyo,
ay tungkol dito sa bracelet na to. Hindi lang to basta bracelet. May ibig sabihin ang bawat etong no, this is not rosary. This is the gospel bracelet. Okay? Ang meaning, hindi naman ito yung dinadasalan at hindi to ano tawag dito, lucky charm. Hindi. Ginawa lang namin to para easy siyang i-share ang gospel. So, ang yellow, ang black, ang red, ang white, at saka green. Kaya yun ang isi-share ko sa inyo. Sabi nga, this is the simple way to remember who is God. Who is kayo. Kung sino kayo. And who is Jesus. And how Jesus loves you. And what are you going to do in your life after this. Okay? So, do you believe in heaven? Amen. Lahat kayo naniniwala in heaven. Naniniwala din kayo na may hell. Yes. Amen. So, ang yellow ito, heaven. Okay? Represent lang. Para madaling tandaan. Hindi naman ito ibig sabihin na yun talagang kulay ng heaven. Hindi, ano lang yan. So, etong yellow, is, sabi nga, heaven. Sino ang nasa heaven? Our Creator. Our God. Okay? Kung sino ang may hawak ng ating buhay, ay siyang nandun sa heaven. Our God and other holy people na nauna na sa atin. Okay? So, God is holy. God, tandaan natin, God hates sins. Galit siya sa kasalanan. So, no one can go to heaven because we are all sinners. Meron bang perfecto sa atin? Okay? Amen. Kaya, lahat tayo sinners. So, lalo na sa disobedient people. Do you think God will... Eto, question. Wala lang, hindi ako nananakot If God will take your life tonight, do you think sa heaven kayo mapupunta? Hindi. Examinin natin sarili natin. After that. Okay? Sino nagsabing oo? At sino nagsabing hindi? Okay. So, bakit tayo hindi mapupunta sa heaven pag tayo niya kinuha? Doon tayo sa Ten Commandments. Ang Ten Commandments, kaya niya yan ibinigay dahil para may guidance tayo, di ba? Kasi huli nga siya Hindi siya basta-basta magtatanggap ng kanyang kinreate na may bahid tayong kasalanan. Huli siya. Tapos hahaluan siya ng masama. No, si Satan lang ang tumatanggap nun. Di ba? So, dito tayo sa Ten Commandments. Examinin natin yung sarili natin kung tayo makakapunta sa heaven. Magbilang tayo kung ano yung mga nagagawa natin o hindi. Do you love God with all your heart, with all your soul, mind, and strength? Mahal niyo ba siya ng buong lakas? Higit pa sa inyong sarili? Guilty or not guilty? Okay? So, wala na tayo ng 1? Wala tayo ng 1? X ba? X ang number 1? So, hindi natin siya love ng buong buo. Sinabi niya yun sa Exodus 24:5. You must not make yourself an idol of any kind of image, of anything in the heaven, on the earth, on the sea. Okay? Sabi niya, walang idol. Kasi minsan, pag love mo yung sarili mo more than God, idol mo na yung sarili mo Pero dapat si God lang ang idol natin. Si God lang ang nag-create sa atin na dapat minamahal natin ang buong lakas, buong isip at kaluluwa. Kasi siya ang may hawak ng buhay natin. Next.
Did you misuse the name of the Lord God? Nami-misuse ba natin yung name ng Panginoon? Yung pag, Diyos ko, ano ba yan? Yung gano'n, galit ka na dinadamay pa si Lord eh, no? So, hindi dapat natin ginagawa yun. Nasa Ten Commandments yun. Sabi niya, sa Exodus 27, you must not misuse the name of the Lord your God. The Lord will not let you unpunished if you misuse the name. So yung minsan nga, yung ibang tao, di ba, ginagawa pa, sinusumpa nila pa yung tao, ginagamit pa yung pangalan ng Diyos. So minsan ba nagagawa natin yun? Yung bang galit kayo sa mga anak niyo, tapos, Diyos ko, mamaya, papaluin kita. Di ba? Nami-misuse natin. So, dalawa na. Hindi tayo, walang reason, dalawang reason kung bakit di tayo makakapunta langit. Okay? Did you honor the Sabbath day? Alam po ba natin ano yung Sabbath day? Yung ikapitong araw na dapat kay Lord lang natin ilalaan. 6 days, binigyan niya tayo ng trabaho, di ba? 6 days. Pero 1 day, si Lord na nga, si God nga, nagpahinga ng isang araw, di ba? Nung kinreate niya yung heaven and earth. So, bakit niya yung binigay ng isang araw rest? For you to rest. For you to talk to Him. For you to pray. For you to sing. For you to give your heart to Him. Sinabi niya yun, honor the Sabbath day. Pero anong ginagawa na? Guilty ako dyan. Dati. Minsan, anong ginagawa natin? Never natin alala na hindi ako nakakapagsimba. Lord, di ako nakakapagsimba. Pwede bang dito na lang kita kausapin? Mag-pray ako kasi Sunday ngayon, rest ko. Pero minsan ginagawa natin, rest, kailangan ko matulog kasi pagod ako. Pero never natin siyang kinakausap. Never tayo nagpe-pray, never tayo nagpapasalamat. But it is written in the Bible, honor the Sabbath day. Guilty or not guilty? Hindi ako nagsabi niya na nandito ha. Sabi ko lang patawad ha. Sinabi ko na kanina ha. Nagsishare lang po ako. Huwag po kayong magagalit sa akin. Tsaka pagbigyan niyo na ako, birthday ko naman ngayon. No hard feeling. So, sabi nga yon. Sabi nga sa Exodus 28, remember to observe the Sabbath day. It is holy. By keeping it holy. You have 6 days each week for your ordinary work. But the 7th day is for the Sabbath day of rest dedicated to the Lord your God. On the day, no one in your household may do any work. This includes you, your son, your daughters, your male and female servant. So, talagang nakasulat yun dito. Hindi ako nagsasabi na, hindi lang po sa akin galing yun, na dapat magsimba kayo pag Sunday. Hindi po sa akin yun, kay God yun. Kasi sabi nga natin kanina, kung naniniwala tayo sa Panginoon, naniniwala tayo na may heaven, so dapat maniwala po tayo na siya po ang nagputos niyan. So, number 3. Number 3 na ba tayong question? Number 4. Did you steal? Meron bang nagnakaw na dito? Walang aamin. Diba? May magnanakaw? Wala? Wala. Nangupit sa nanay at tatay? Nangupit sa nanay at tatay? Guilty or not guilty? Asan na yun? CR, kayo, guilty or not guilty? Kumuha ng bagay na hindi sa inyo. Guilty or not guilty? Towel. Nagtawanan sila. Nagtawanan. Tatakbo lang naman yun. Nandito yan sa tempo namin. Hindi na rin natin yun. Hindi na rin natin yun. May reason.
So, sabi ng Panginoon, do not steal. Okay? Kasi anumang bagay na kinuha natin na hindi tayo nagpapaalam, pag nanakaw yun. Kahit sabihin mo sa kapatid mo. Kaya nga minsan, nagsasabi ko, don't touch or ask your brother first before you kuhanin yung bagay na yun. Kasi anumang bagay na hindi natin kinuha na hindi pagpapaalam sa magulang, o kuhanin ko muna to. Nung bata, kami, kasi kayo mga kabataan kayo, kami, nangungupit kami nung bata, di ba? Ay, di pala. Ay, ikaw nangungupit ka? Ako nangungupit ako. So, masama yan. Okay. Next. Guilty pa rin tayo dyan. Next. Did you lie? Sino dito hindi nagsinungaling? Okay? Kasama yan sa 10 Commandments. Did you kill? Siyempre naman, wala namang pumatay dito, no? Walang pumatay. Okay. Pero ang sabi sa Bible, sa Matthew 5:21 to 22, do you have heard that our ancestors were told, you must not murder? Yung mamamatay, ha? If you commit murder, you are subject to judgment. I-judge tayo ng Panginoon. So, in anong way? Di nga tayo pumatay, sabi nyo nga. Pero ito ang tanong. But I say, sabi ng Panginoon Jesus, if you even angry with someone, you are subject to judgment. Okay? If you call someone an idiot, you are subject to die. Tanga, yung mga ganyan. Yung mga word na hindi maganda. You are in danger of being brought before the court. And if you curse someone, you are in danger of the fires of hell. Murderer. So, pag tayo nagalit, kahit kanino, katrabaho, o kapatid, hate natin, di natin mapatawad kahit kailan. So, hindi tayo pumatay. Sinabi dito, maliwanag. We are murderer kapag ka nagalit tayo sa isang tao at never nating mapatawad. Okay? Ito para sa couples. Did you commit adultery? No. So, ang sabi nga, sige, hindi. Ang sabi dito, hindi lang yung pangangalun niya, yung kunyari pangangalun niya sa iba. Ang sabi ng Panginoong Jesus, you have heard the commandment that says, you must not commit adultery, but I say, anyone who even looks to the woman with the lust has already committed adultery in his heart. Kunyari, ang mga puyas, may nakitang maganda. Ang ganda nun. Sana makasabay ko siya mamaya kuhain. Adultery na yon. Okay? Adultery na yon. Nagkasala na kayo sa inyong mga asawa. Ganun din sa mga babae. O ang pogi ni Coco Martin. Ang pogi ni Sir. So, adultery na po yun. Si Coco daw. Si Tanggol. So, sa lahat ng binanggit ko, meron ba tayo doon nagawa? So, we are all guilty. Okay? Guilty tayo. Do you think makakapunta tayo sa heaven? Mga bata? Accountable na kayo, ha? Kasi malalaki na kayo. Baby lang ang hindi. Kaya mo sinishare sa inyo. So, the meaning of black is sin. Kaya meron dito. Hindi tayo makakapunta sa heaven kasi makasalanan tayo. Okay? Next. Sabi nga, we are all sinners, so tuwang-tuwa si Satan yan. Kasi, nasa kakampi niya tayo. Because the way going to heaven is narrow. Ito na yun yung props ko kanina. Yung going to hell is wide.
At maraming nagpupunta dyan. Okay? Kasi ayaw nila ng papunta ng heaven. Makipot ang daan. Andyan yung mga trouble sa buhay, andyan yung paghihirap. Ayaw kong sumunod sa Panginoon. Kasi pag sumunod ako sa Panginoon, marami akong problema. Okay? Sabi nga, but the way going to hell is very easy. Why? And most of the people choosing easy way, especially this time. So many temptation, this is good. I'm enjoying, but we never know, nahuhulog na tayo sa trap ni Satan. You are walking to the way that leads destruction, going to hell. So yun yung sinabi ko, ito yan, yung black. Sabi nga dito sa Matthew 7, you cannot enter God's kingdom only through the narrow gate. The highway to hell is broad and its gate wide for the many who chose that way. But the gate narrow is life and the road is difficult and only a few ever find it. So, next na tayo. Makasalanan tayo, di ba? Hindi tayo makapunta nun. Do you think, why? Alam niyo ba yung John 3:16? Sino nakakaalam ng John 3:16? For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him shall not perish. Hindi ka mapupunta sa hell, but have eternal life. So that is Jesus, the Son of God. This is the red. Okay? Red. Anong ibig sabihin ng red? But God showed His great love for us by sending Christ to die for you and me while we were still sinners. And since we have been made right in God's sight by the blood of Christ, He will certainly save us God's condemned. I-justify ka niya. Cleansed by the blood of Jesus. Yung kasalanan na meron tayo when we receive Him, sabi nga, namatay siya para sa atin, di ba? So His blood wash away your sin. Yung sin mo na kahit 10 pa napatay mo, when you ask forgiveness, when you accept Him as your Lord and Savior, burado na yan. Okay? The one who believe in God and who accept Jesus Christ as a Lord and Savior, nakasulat yan sa Book of Life. Sabi ko nga kanina, no, we are supposed to go to hell. But because of love of God, binigay niya ang Panginoong Jesus. So, anong ibig sabihin nitong white? Etong red is the blood of Jesus. Okay? So, heaven, sin, Jesus, hinugasan niya yung kasalanan natin. Ano mangyayari sa atin? Itong white means your heart will become white. Dati, itim. Dati, wala tayong pakialam kahit magalit ka sa kahit kanino. I don't care. I don't care. Pero when God is with you, may care ka na sa ibang tao. Kahit na sabihin na inapi ka pa. Because you love God. Okay? Meaning you are now cleansed by the blood of Jesus. Your heart is new. Bago ka na. You will become a new creation. Your name will be listed in the book of life. This if you are willing to repent, ask forgiveness to God sa lahat ng kasalanan mo, and willing na talikuran ang ating kasalanan. And willing to accept Him as your Lord and Savior, and you will allow Him to drive in your life. Kasi, sabi nga, lahat naman tayo naniniwala sa Panginoong Hesus. Lahat tayo naniniwala sa Panginoong Hesus. Amen. Naniniwala tayo. Satan din naniniwala sa Panginoong Hesus. Nanginginig pa nga yan eh. But the important is, paano lilinis ang inyong puso? You have to accept Him. You have to ask Him to cleanse you. You have to turn back your sins na hindi na natin kailanman gagawin pa. Okay? Para papunta tayo sa heaven. Kasi, sabi ko nga, 2 way lang ang pwede nating puntahan. Pag tayo namatay,
heaven or hell. Okay? At after death, tandaan natin na hindi na tayo, kahit ipanalangin ka ng 9 days ng ating relatives, you will not go to heaven. Because the judgment after death, judgment. Nandun yun sa Bible. Nakasulat yun. So, mangyayari lang yun. Magiging puti lang ang ating puso at babaguhin ka niya kapag inilet natin ang Panginoong Hesus na baguhin ang buhay natin. Kasi pag nandito tayo sa mundo, we will not become perfect. Okay? Nagkamali man tayo, nagkakamali man ako. But andyan ang Panginoon, mali ang ginawa mo. Automatic, nababago ko yung sarili ko. That is kumbaga, yun ang importante kapag may Diyos tayo sa ating puso. Okay? So, ang green, meaning, syempre, pag in-accept mo na siya as Lord and Savior, new creation ka na eh. Hindi na ikaw yung dati. For example, ako, dati ako manginginom. Dati ako naninigarilyo. Pero nung in-embrace ko siya, change niya ako. Okay? Hindi na ako yung dating ganun. Yun yung gagawin niya. Kung halimbawa, sugarol man tayo. Pero once you accept Him as your Lord and Savior, and you ask Him that, Lord, change me. Hindi mo yan sasabihin na in your own strength or in your own, hindi kasi kaya ko namang hindi magsugal eh. No. Pag adik ka. Diba? Pag adik tayo. Hindi mo kayang pigilin yan. Pag kasalanan, makasalanan ka. Pag mananakaw ka, magnanakaw ka. But, pag si Lord ang pumilos sa buhay natin, you never know. Bukas, malalaman mo na, hindi ko na pala nagagawa yun. Kaya ko na palang tiisin yung boss ko. Kaya ko na palang hindi sumagot. Kaya ko na palang galangin ang aking magulang. Kaya ko na palang mahalin yung mga nag-aaway sa akin. So, that is the effect ng pagsusurrender natin sa Panginoon. So, itong green naman, it is, ibig sabihin, growth. Siyempre, nagpa-follow na tayo sa Panginoon. That's all. Yun na lang. Sabi nga niya, honor the Sabbath day, di ba? So, para magkaroon tayo, para tayo lumago sa ating Panginoon, kailangan itong green. Kailangan may foundation tayo. How you will grow as a true believer of Jesus Christ or a Christian? Kasi, hindi, nakalimutan ko sabihin, we are not talking about the religion. Kasi religion cannot save you, cannot save us. We are talking about the relationship between God and you. Okay? Kahit sabihin ko pa na walang makaka-save sa atin sa religion. So I'm not talking na, I am born again Christian, so that's why you have to believe. No. You have to believe the Word of God. Yun ang sinasabi ko. Yung Word ni God ang pakikinggan natin. Sige. So, paano natin yan magagawa? Do the Bible study. Kasi pag hindi tayo nag-Bible study, paano mo na malalaman yung laman ng Bible? Paano mo malalaman yung sinasabi ni God? Paano mo maiintindihan? Nangyari na sa akin yan. Kasi dati hindi naman ako nagba-Bible study. Pero lagi ako may dalang Bible. Inuunan ko lang. Kasi hindi ako makatulog. Lagi akong binabangungot. So sabi ko, ang Bible, ko yan? Kumbaga, safe ako. Hindi ako makakapagod. Uunan ko lang siya, pero never ko yung binasa. Pero kahit na may Bible ka at hindi mo binabasa, baliwala. Kasi hindi mo alam eh. Hindi mo alam kung ano yung tamang daan. Hindi mo alam kung ano yung sinasabi ng Diyos. Hindi mo alam na kapag may problema ka sa buhay, ay sinasabi na pala ng Panginoon, ito ang gagawin mo. Pero hindi ka nagbabasa. So, tandaan natin, ang Diyos nakikipag-usap. Tama o hindi? Tama. Okay, naranasan na nila. Pero, hindi siya makikipag-usap na ikaw lang mag-isa. Through His Word. Kasi yun yung Word. Yun yung Word ni God.
fellowship with brothers and sisters in Christ by attending the service or the Sabbath day para tayo lumago. And do attend the prayer meeting. Kasi pag umattend ka ng prayer meeting, you're praying each other. Pray one another, sabi ng Panginoon. Para sinong hindi nakakaalam na ang mundo natin ngayon ay pagulo na ng pagulo? Hindi nyo ba? Alam nyo? Hindi. Pasama ng pasama. Pasama ng pasama. Kahit saan ka pumunta, Pilipinas, New Zealand, Saudi, lahat dyan may patayan. Lahat dyan may aksidente. Lahat dyan. Hindi. Because He is coming back soon. Jesus is coming back soon. Wala naman yan dati. Kung natatandaan nyo kami mga siguro, hindi, sa monumento, maglakad ka dyan ng madaling araw, hindi ka mapapano. Pero ngayon, kahit alas 8 ng umaga, alas 12, tututo ka kagad. Ganun na kasama ang mundo ngayon. Kaya nga, God is telling us to follow Him. And I will give you the instruction para hindi tayo mapahamak. Mawala man tayo dito sa mundo, magkahiwalay-hiwalay man tayo, at least alam natin na, sabi ni Ate Jen, tama pala siya. Kasi, darating ang time na baka mamaya, ikaw, madestino ka sa Australia. O kaya sa ibang lugar, at least alam mo. Wala mo ng nanay at tatay. Sino ba nanay mo at tatay? Ay, ito. Nalilito ako sino. Sorry. Mawala mo ng nanay at tatay mo, akala mo wala nag-guide sa'yo? Meron. Si Lord ang mag-guide sa'yo. Si Lord ang magko-comfort sa'yo. Pagka may sakit ka, halimbawa, nag-iisa ka, o nagkasakit ka, wala ang nanay ko, wala mag-aalaga sa akin. No. Andyan si Lord. Mag-pray ka lang, bukas wala ka ng sakit. Diba? So, kailangan natin si God. Kahit ikaw pa yung malaki ang muscle. Kailangan natin si God. Okay? Kailangan natin si Lord. Kailangan natin si Jesus. So, gusto ba nating lahat pumunta sa heaven? Amen. Parang, Amen. Ayaw nila. ayaw. Gustuhin natin. Nakakatakot kaya sa hell. Sabi nga, accept Jesus as your Lord and Savior. Because He is, makinig kasi nakasama to sa, He is the way, the truth, and the life. Kasama yan sa James. He is the way, the truth, and the life. Okay? Parang alam ko na. Parang may laro Naka-record ba yun, Te? Oo. Naka-record. So sabi niya nga, asan na ba yun? No one can, sabi niya, He is the only way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through Him. Walang makakapunta sa heaven kung hindi sa Kanya lang. Sa Kanyang way. So, if not, I'm telling you the truth. Hell is real. Hell is real. Sabi ko nga kanina, heaven is real and hell is real. Dalawa lang ang walang purgatorio walang gitna. Heaven kung heaven, hell kung hell. Hindi totoo ang purgatorio. So remember, life is too short and it is not in our hands. Our lives is not in our hands. After death, sabi ko kanina, we will face the judgment and the judge is our Lord Jesus. So, if He will ask you, give me the reason why I will allow you to come. Kunyari, namatay tayo. Arap tayo sa Kanya. Give me the reason kung bakit papapasukin kita sa aking kaharian. Ano sasabihin natin? Hindi naman ako nagnakaw kumupit lang ako Lord, sorry. Hindi kita tinanggap nung may nag-share sa akin. Lord, sorry. Nung may nag-warning sa akin, hindi ako sumunod. Lord, sorry. No, there's no sorry pag nandun na tayo. Okay? There's no sorry.
lagi ko itong sinasabi, dalawa lang ang sasabihin ng Panginoon. Nakwento ko sa kanila yun. Dalawa lang. When we face judgment, dalawa lang. Come, my good and faithful servant. Okay? Sabi niya dito, well done, good, sa Matthew 21. Well done, good and faithful servant. You have been faithful with a few things. I will put you in charge of many things. Come and share your master happiness. Our Lord is our master. He is our master. He is our Lord. He is our God. So, and the second na answer niya sa mga hindi tumanggap sa kanya at tumalikod sa invitasyon niya, Matthew 7:23, but I will reply, I never knew you. Get away from me. You break God's law. Gusto ba natin yun? Get away from me. Hindi lang basta get away from me. Sabi nga ni Jack Lord, tagalabar mo lang ako sa heaven, okay na sa akin yun. Ako nga, makakapasok lang ako sa gate, okay na sa akin yun. Kasi yun yung dapat na we are thinking about the treasure in heaven, not in this earth. Sabi sa Revelation, sabi, and I saw, ito yung hell na sinasabi ko. And I saw a great white throne and the white sitting on it. The earth and sky fled from his presence, but they found no place to hide. I saw the death, ang nagsasabi nito na-vision niya to, both great and small standing before God's throne, and the book were open including the book of life. Sabi ko sa inyo, once you accept the Lord, our Lord Savior, our Lord Jesus Christ as our Lord and Savior, your name is written in the book of life. Okay? Hinabi niya dito, and dead were judged according to what they had done, as recorded in the book. Imagine the sea gave, teka lang. Yan, okay. And sea gave us the dead, and death in the grave gave their dead, and all were judged according to our deeds. Yun. Yung mga patay na namatay na, i-judge din yan. Okay? Tayong mga buhay, i-judge din ng Panginoon. So, ang sabi niya dito, i-judge niya tayo according to our deeds. According to sa mga ginawa ko. Sa ginawa natin. So, pag tayo gumawa ng masama, i-judge niya tayo. According to dun sa ano. So, saan tayo mapupunta? Sa hell tayo. Pag gumawa tayo ng mabuti, kita niya yan. Saan na ba yan? Then death and the grave were thrown into the lake of fire. This lake of fire is the second death. Anong gusto nyo? Ipanganak kayo ng isang beses pero dalawang beses kayo mamamatay? Or panganganak kayo ng dalawang beses pero isa lang beses kayo mamamatay? Sige, mamili. Papaliwanag ko kung ano yun. Yung isang beses kang panganganak ka ng nanay at tatay nyo, okay? Pag namatay, ito yung sinasabi niya, namatay, okay, nilibing. But there is a second death. Kung hindi ka sa heaven mapupunta, there is a second death. Okay? So, isang beses ka panganganak ng nanay at tatay mo, pero dalawang beses ka mamatay. Pero yung isa, dalawang beses kang ipapanganak, pero isang beses ka lang mamatay. Anong pipiliin nyo? Yung dalawang buhay na sinasabi ko, panganak ka ng nanay at tatay mo. The second, na ipanganganak kayo, that is the born again. It is written here, when you will, no one can go to heaven except you will be born again. Bakit? Yun yung sinasabi. Kasi, our spirit, when we became sinners, our spirit dead. Kaya nga nandyan si Jesus. Babubuhay niya uli yung panibagong, yung espiritu na binigay ng Panginoon. Alam niyo yung kwentong hinipan ni God? Hinipan niya yung si Adan, ba? Yung kinreate. So, anong pipiliin nyo? Dalawang born? One death.
Or yung isang beses ka lang panganganak pero dalawang beses ka mamamatay. Ano yung, ano yung, dalawang, isang beses ka lang isang beses ka lang mabuhay, tapos dalawang mamatay. Oo, yung Ano una. yung paliwanag ng ano na yun? Yung kanina. Pinanganak ka ng nanay at tatay mo. Hindi, yung sa second naman. Yung second, yun nga, yung pag namatay, di ba, ibabaon ka sa lupa. The second death is the judgment day. Yung sinasabi nila na, when you go to hell, eternal death ang tawag doon. Eternal death. Pero, kapag ka napunta ka sa heaven, eternal life. So, mamamatay ka uli. Namatay ka na sa lupa, mamamatay ka uli pagdating mo doon. Kasama ni Satan. Yes, kasama ni Satan. Kasi pagdating ni Lord Jesus dito, papatayin niya si Satan eh. So, kasama ng mga peking mga prophets at yung mga masasamang tao, kasama yan ihuhulog sa impyerno. That is the second death. So, siyempre, mas gugustuhin na natin yung dalawang beses tayo mabubuhay, di ba? Isa lang tayo So, sabi niya dito, and anyone whose name was not found recorded in the book of life was thrown into the lake of fire. Okay? Nasa Revelation po yun. Hindi po ako nagsabi lang nun. Hindi ako gawa-gawa yan. Kung gusto nyong tignan, nasa Revelation 20:15. 11 to 15. Andun po yan. So, pagbukas ng Book of Life at wala tayo, kunyari, nakapila tayong lahat doon. Siyempre, no, excited tayo. Tapos pagbukas, wala yung pangalan mo dito. Nakakatakot, di ba? So, God gave us a free will to choose kung saan natin gustong pumunta, in the way of eternal life or the way of eternal damnation. Yung eternal damnation, yung sinasabi ko, yung hell. Okay? So, eternal damnation means the state of being condemned to eternal punishment in hell. Sabi ko nga kanina, hindi tayo nakakasunod sa Ten Commandments. Okay, kaya si Jesus lang ang pwedeng, kaya siya kaya siya pinadala ng Panginoon dito. Kasi hindi natin kayang masundan yung Ten Commandments. Kaya sa kanya, biro niya napaka-easy, di ba? Tatanggapin niyo lang siya eh. Aas niyo lang ng forgiveness. Sarado na, wala na. Paid na kayo sa kasalanan. So praise the Lord. And if you are willing to accept our Lord Jesus Christ, mag-pray lang po tayo. Ngayon, kung nais nyo na i-guide namin kayo, sabihan nyo lang kami. Pero you can go to your room tonight. Ask nyo, God, forgive me. Lord Jesus, ina-accept po kita as my Lord and Savior. Drive my life. Baguhin niyo po ako. I want to follow you. I want to know more about you. Kasi siya lang. Siya lang ang tanging daan. Kahit pumunta pa tayo kahit ang Muslim naniniwala na He will come back. He is coming back. At takot sila. Alam nila na malapit na. Kasi sila mismong mga kasama nila ng mga Saudi, ng mga Muslim, palala na sila ng palala eh. Sabi niya, Jesus is coming. Sabi ko, yes. So, tayo pa ng mga Pilipino at mga Kristiyano na pinanganak, hindi pa tayo maniniwala. Di ba? So, another thing, sabi ko nga, there is no age and time kung kailan natin dapat isurrender ang buhay natin sa Kanya at iserve natin si God. Hindi, bata pa ako, saka na lang ako magtatanggap o kaya magsiserve sa Kanya. Saka na lang. Wala akong time. Wala akong time, Lord. There's no best time. There's no age. Okay? The best time is now. Dahil hindi natin, sabi ko kanina, hindi natin hawak ang oras natin at ang buhay natin. Minsan nga pag ganarin, uy, namatay si ganito, uy, si ganito. Hindi naman nila alam din na mangyayari sa kanila yun eh. Pero mangyari man sa atin, dumating man, at least we are secure. Hindi man tayo secure dito, but we are secure there.
we can face God. So, sabi ko nga kanina, I'm not scaring you, hindi ko kayo tinatakot, but I'm just giving you a warning. And because Jesus loves you so much. Dahil ang Panginoon ay sobrang mahal kayo. Sabi ko nga kanina, ilang beses niyo man marinig to paulit-ulit, this is because of God. Hindi yung kung sino, hindi man ako, hindi man kami, this is because of God. Why na pinagtagpo kayo isa-isa? Diba? Bakit tayo pinagtagpo-tagpo? Sabi nga, kung ang bulag aakay sa kapwa bulag, pag lumakad kayo, lalagpa kayo sa bitag. Diba? O masasagasaan. Pero ang dapat umakay sa atin, yung hindi bulag. Kasi iaakay tayo sa tamang daan. Okay? Salamat po. Praise the Lord. Naway, sige, pag-pray muna natin. Salamat po, God, sa inyong mga salita na pinagkaloob niyo po ngayon, Lord. I pray sa aking mga kapatid, O Lord God, na patuloy niyo po silang gabayan, O God, sa kanilang pag-iisa. Naway, Lord, kausapin niyo po sila, O Lord, at ingatan niyo po sila lagi sa kanilang buhay, lalo na po ang pamilya ng bawat isa. Panginoon, pamilya ni Hazel, ni Lisel, pamilya ni Beng, pamilya ni Adeline, nila Jack, nila Jamie, O Lord, lahat po kami, O God, Lord. Lord, our lives is in your hand, O Lord God. Lord, I pray, O Lord God, that bless them, O Lord God. Bless them, Lord, here in New Zealand, O Lord. Ikaw lamang po ang Diyos na aming tagapagligtas. Maraming salamat po. Muli, sa iyo lang po ang papuri, parangal, pagtakila. In Jesus Christ, mighty name we pray. Amen. Amen. Thank you. Thank you. Okay, meron din ako